Welcome back ulit sa ating channel. So for today's video, pag-usapan naman natin, ano nga ba dapat ang stand ng isang security guard pagdating sa politika habang siya ay naka-duty, naka-uniform. So ito kasi ay nangyari habang nandun ako sa isang kliyente. Ang pinag-uusapan ng isang security guard at saka isang di ko alam kung pasyente or bantay ng pasyente, basta nandun siya sa ospital. So, si security guard, ang sabi niya, nandun siya sa OPD. Marami ang tao, marami ang public. Outpatient department, nandun siya. So, ang pinag-uusapan nila is politika. Ang sabi ng security guard, medyo mahina siguro ang pandinig kaya malakas ang boses niya. Ang sabi ng security guard na pag bumaba si BBM, kasi di ba marami ang rally ngayon, gusto daw pababain si BBM. If in case bumaba si BBM, mawawala na rin ang zero balance billing sa ospital. So, tama ba na magbibigay ka ng komento ng ganito habang ikaw ay naka-duty at naka-uniform? So, para sa akin, mali. Para sa akin mali. Kasi ikaw ay naka-uniform, naka-uniform ka, naka-duty ka sa isang ospital. Ibig sabihin, ang statement mo na ganyan ay nagmumukhang official. Nagmumukhang official dahil naka-uniform ka, nandun ka sa hospital, nagmumukhang official statement ng hospital. Nagdudulot ka ng conflict, ng takot, ng ano dun sa mga public. Kasi isipin ng public, paano na kayo magpapacheck up nito? So, sa usapin ng ganyan, yes, totoo. Totoo na maaaring tupakin si BBM, tanggalin niya, or ibaguhin niya yung ginawa niyang ano na yan na zero balance billing. Maaari niyang tanggalin yan, yung zero balance billing sa ospital kung gugusto niya. Kasi hindi naman yan batas. Hindi yan kagaya doon sa ginawa ni Duterte na 10 years driver's license validity. Hindi yan kagaya ng gano'n na ginawa agad na batas. So, pagka ganyan kasi na mga memorandum or ano lang, madali lang din bawiin yan. So, totoo na maaaring kung talagang gustong-gusto na talaga niya na kung gustong-gusto talaga ng administrasyon or ng kung sinong mamumuno na magalit sa kanya ang taong bayan, pwede niyang gawin yon. Kasi ang paliwanag nila is if in case daw mapababa si BBM is mawawala na ang ano na yan kasi hindi daw ipagpapatuloy yan ng susunod na administrasyon. So let's say matapos ang 2028 election, hindi daw. So sigurado sila na hindi yan ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon yung zero balance billing. Pero hindi naman kay BBM nagsimula yan. Noon pang mga year 2020 pag ng PhilHealth. So doon pa nagsimula yan hanggang sa pumasok yung malasakit tapos na pasok yung kay BBM. Pero hindi yan lahat zero balance billing. Pero ito, paano naman ito nakaka-apekto doon sa duty ng security guard? Okay. So ito ay violation sa General Order number 7. Ikaw na security guard na naka-duty. So yes, violation yan pagdating sa General Order number 7. Ang duty mo dapat sa ospital is ituro yung procedure. Yun nga, protect life and properties. Ituro ang procedure sa kung ano ang procedure sa ospital. Ituro kung ano yung mga katanungan. Kasi wala naman na yan sa sa 11GO. Ang sinasabi ng 11GO, tutok to no one except in line of duty. So, sa tingin mo, pasok ba yan siya? So, ang pagbibigay ng political opinion, tulad ng ganyan, na pagtatanggal ni BBM, mawala zero balance, hindi bahagi ng tungkulin ng isang security guard. Wala itong kinalaman sa pagbabantay, sa pag-secure ng area, pag-manage ng tao, pagpapatupad ng hospital protocols, pag-assist ng pasyente o sa mga staff. Kaya malinaw na hindi ito duty related. So, violation yan doon sa duty ay General Order number 7. So, pwede ka magbigay ng statement ng ganyan kung hindi ka naka-uniform. Magkikwentuhan kayo, pwede mong sabihin yan kung ganyan. Lalong-lalo na kung wala ka doon sa ospital. Wala ka doon sa pinagdudutihan mo. So, pwede kang magbigay ng statement. Teka lang baka makasuhan ako ng inciting to sedition ni Remulla dito Pero tuloy natin yung yung usapin na to. Violation nga yan or paglabag yan doon sa General Order number 7. So, hindi naman nakasama sa trabaho mo yan yung magbigay ka ng political opinion or magsabi ka na hindi na itutuloy. So, which is may katotohanan naman talaga. Pangalawa, nagiging distraction. So, kapag nakipag-discussion ka ng malakas na pwede marinig ng maraming tao, nawawala ang focus mo doon sa trabaho mo, sa mga incoming patients, security threats, unauthorized entries, emergency signals, tapos yung flow ng visitors. At talaga mawawala ka sa focus kasi magdidiskusyon kayo. So,
Kagaya niyan, pro BBM ka, tapos yung kausap mo is hindi. So, talagang magdidiskusyon kayo. Ikaw ay naka-duty. Sa tingin mo, magagawa mo pa ba yung trabaho mo? Pangatlo, nagdudulot ito ng gulo o tensyon. So, ang politika ay sensitibong topic, lalo na sa public places tulad ng ospital. Siyempre, nandun siya sa OPD. Kung may makakarinig na iba na hindi sang-ayon, maaari itong magdulot ng argumento. So, yun nga yung sinasabi ko. Tapos, ang masaklap pa doon, ikaw na security guard, maaari ka ireklamo. So, ang gagawin, halimbawa, mayroong public, nakarinig si public na sasabihin ni security guard, mawawala na ang zero balance billing pag pinababa si BBM. So, tapos si public is curious. Ang gagawin ni public, pupunta sa admin or sa opisyal ng ospital. Pupunta, doon magtatanong. Itatanong, ma'am, totoo ba na mawawala si ganito, mawawala na yung zero balance billing or mawawala ang zero balance billing pagka bumaba na si BBM? So, ang mangyayari, sasabihin, sinong guard ang nagsabi? Kasi lalabas, magrereklamo. Sinong guard ang nagsabi? Pagkatapos, maaari kang masuspindi. Ikaw na naka-duty dyan sa hospital. Maaari kang masuspindi kapag mayroong magreklamo nang dahil sa statement mo na ganyan. Kasi nagdudulot ka ng takot. Nagdudulot ka ng misinterpretation doon sa mga public na nandun sa area mo. Okay, syempre, naka-uniform ka eh. So, ang guard ay dapat neutral, kalmado, at hindi magiging dahilan ng tensyon o gulo. So, yan naman ang sinasabi natin. Dapat hindi sa security guard magsisimula ang gulo. Okay? Tapos, kaya nga sa ilalim ng GO number 7, nakalagay dun, bawal makipagdiskusyon ng walang kinalaman sa duty, lalong na sa political conversation. Kasi, hindi ka naman tinatanong, hindi naman yung duty mo is hindi naman more on political. Ang duty mo is mag-serve dun sa mga pasyente sa OPD. Hindi yung tatakutin mo na mawawala yung zero balance billing sa ospital. Pwede mo yan kung hindi ka naka-uniform. So, hindi lang 11 general orders, ay hindi lang GO number 7 ang nilabag mo. May iba ka pang nilabag. So, violation sa no public political statement. So, common yan sa mga company. May mga company na ganyan. So, kaya naglalagay sila ng ganitong rule dahil nga ay paano ka makakapagtrabaho kung ganyan na may pinapanigan ka habang ikaw na naka-duty, may pinapanigan ka na politiko. Kaya kita niyo sa mga vlog ko, wala akong vlog na nagbabanggit ng politiko na naka-uniform. Kasi ayaw kong lumabas na yan ay official na statement or yan ang statement ng pinagtatrabahuan ko. Okay. So, maraming agencies tapos mga establishment ang may polisiya na yun ganyan na no public political statements. So, kahit yung mga government offices, bawal sila magsuot ng damit na mayroong nakalagay ng politiko. Bawal sila mamigay ng mga flyers while on duty na may nakalagay na pangalan na politiko. Okay, ano pa ang nilabag niya? Code of Conduct ng Professionalism. Ang isang guard ay representative ng hospital. Kapag nagbitaw siya ng maling impormasyon tungkol sa government policy, pwedeng magdulot ng panic o confusion. So, yun nga. Ano man ang sasabihin ng security guard, since siya ay naka-uniform, naka-duty siya doon sa ospital, maaari siyang magdulot ng panic o confusion. So, ito nga, violation sa GO number 7. Ang pakikipag-usap ng guard tungkol sa politika habang naka-duty, lalo na kung opinion at walang kinalaman sa trabaho. So, violation nga yan sa GO number 7. So, ayan, hanggang dun lang. Sana medyo maging tayo kapag ang usapan ay politika, lalong-lalo na kung ikaw ay naka-duty, naka-uniform. So, hindi naman tayo pinagbabawalan. Hindi tayo pinagbabawalan na sabi ng ating opinion. Hindi tayo pinagbabawalan magsabi ng ating opinion. Maliban na lang kung tayo ay naka-duty, on duty tayo, tapos naka-uniform tayo, nasa government place tayo. Okay? So, ayan, hanggang doon lang. Sana kapulutan ng aral. So, wag naman sanang mangyari sa inyo. Pwede kayong magsalita ng against kay administrasyon. Pwede ring pro kay administrasyon. Pero isipin nyo rin na yung lahat ng sasabihin nyo, lalong-lalo na kung kayo ay naka-uniform kasi nagmumukhang official statement ng kumpanyang pinagtatrabahuan nyo. So, ayan, hanggang doon lang. Sana medyo magdahan-dahan tayo. Hanggang doon lang. Thank you.